And guys, kukuha tayo ng kangkong para sa ating dinner. So, dito tayo ngayon sa backyard. So, ito yung ating kangkong. Papakita ko sa inyo. Yan. So, ito yung ating kangkong. So, manguha tayo. Ang dami guys. Ang dami ng kangkong natin. Kunti lang, oh. Andyan lang ako kumuha. So, ganito na yung ating kangkong. Anyway, so lulutuin na natin. So, bali, ano na, no, nag-mature na ng husto ng aking kangkong kasi medyo hindi ko siya na nagulay ng mga ilang linggo na. Kaya yun, lumaki siya ng ganito. Sumabay-sabay kasi yung gulay, kaya ang daming gulay. Hindi mo na alam tuloy kung anong kakainin. Kung ano yung uunahin. But anyway, ang saya. Yan. So, bali, pakita ko sa inyo guys, no, ito oh. Ito yung dahon na gumanito. Ito siya. Gumanyan. Kasi pag lumamig, itong mga tropical na vegetable, pag lumamig, nabuburn yung mga dahon. Napaka-sensitive nila sa lamig, kaya gumaganon na kaagad. Medyo malamig na kasi guys dito sa gabi. Like maybe tomorrow o mamayang gabi, ano na siya, I think bababa na siya ng 10 degrees. So, yung mga gulay natin na ganito, ramdam nila kaagad. Yung yung changes ng weather. Pero pag tomato o mga lettuce, okay lang, kayang-kaya nila hanggat sa mag-frost. Pero yung mga ganito kangkong, pag umiba na yung weather, lumamig ng konti, yung dahon nila nasisira na kaagad. Tingnan natin kung gaano karami yung yung nakuha natin kasi pag sira na yung dahon, hindi naman natin lulutuin.
So, yung garlic natin, guys, galing din to sa garden ko. Ako rin nung nagtanim. So, bali, ang kakainin natin ngayon, everything from my garden. Proud lang ako. Kasi, alam niyo guys, dito sa Canada, ano lang, timing at saka determinasyon lang talaga, guys. Kasi, kailangan malaki na yung tanim mo in 3 months at saka makaprodukto ka na dahil yan lang yung summer namin. So, October na, kaya yun, yung umiiba na yung weather, kaya yung mga dahon na ang kulay natin, umiiba na siya. Parang ano na siya, yung nangyari sa mga dahon ng mga gulay natin, parang naging thick na. Kasi ganun talaga yan pag umiiba yung weather. Kumbaga yung plants kasi, nag-grow sila. Pakiramdam nila, ayun yun yung, ano, yung makakapag-protect sa kanila sa change ng weather, malamig. Kaya parang kumakapal yung mga dahon. Sa ano lang, opinion ko lang. Kasi ganun talaga guys, pag summer, hindi naman siya ganun malambot yung mga dahon. Pero pag nag-change na yung weather, lumamig, ang mga dahon ng mga gulay ko, parang kumakapal siya. Kaya siguro yung yung mga tanim, siguro ano yun, self protective measure nila na kailangan maging thick yung mga dahon nila para makalaban sila sa lamig. Yan, so may garlic na tayo. I-stir fry na natin yung ating kangkong.